Watching from Kuwait, Grayshell. Okay, so amo ni nag-viral subong yan ni Ellen Adarna kag ni Derek. Gusto ko i-take up na it's because it's about, you know, marriage, verbal abuse, emotional abuse. And I'm not saying na maapi lang ako kay Ellen. I am going to give you my opinion. Kaya mo ka pamangkot sa kes. Kung ano mahambal akong kay Ellen, kay Derek nga hiwalayan. Kagtapos sa ginapagwa niya nga mga revelasyon kung paano sa verbally abuse sa iya nga bana. Pamatian naton ang iya ni Ellen Adarna. Actually, rason si Ellen Adarna may pagkabuang. Sa true lang halin sa una, adik na sa mo. Ginaako yaman ang atanan nga droga. Ginaano yaman. Natilawan niya. Chusera man si Ellen, hindi man sa perfect. Maka-awarding sa kay Derek. To perfect man sa. Napakamalit mo. Huwag ka na salita. Yan ang problema sa'yo. Nasa ultimate fucking... Huwag ka na salita. Yan ang problema sa'yo. Nasa ultimate fucking... Because you're shouting, you're always shouting. Kalaway siya mag-English, no? You always raise your voice. Shouting! You don't have to... Kaya ikaw na bakit mo sa babae ko? Come on, boss. Napakamalit mo. Ay, puta nga. Ikaw na. Sa'yo na to. Puta nila. Told you I was quiet because why was he so worried about the things when the house is falling off? That means something. Falling off man, falling apart. Everything is an object of taste. So sabihin mo sa akin, ayaw ko na eh. Sabihin mo, hindi mo mangyayari dito. Sabihin mo! Hindi mo masabi. Ang musik ko dito sa nag-iasihan mo, ayaw ko. You're the shit. Naman mga boss mo, puro ka pasisira natin. Grabe yan, sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang magsama maganda na sa'yo. Pareho pa lang, bakit mo ako pinakasalang putang ina? Okay. Well, pasalamat lang ako yung sa may kapal. Nagpapasalamat lang ako sa may kapal. Na ni minsan, hindi ako yung nasigawan ni Daddy Books sa katulad nito. Or minuray ako na putang ina mo. Or sinabihan ko ni Daddy Books na you're a shit. Wala ginainatabo. Siguro may isang beses nga lasing-lasing sa talaga. Pero hindi pa kami kasal that time. Date pa lang kami. Tapos parang tinadyakan ko yata siya. Tapos nagbaro-ro sa bathtub. Ang sinabi niya sa akin, you're a whore. Pero dugay-dugay na to ya. Bago pa lang kami date nga duwa. Siguro mga 3 months. 2-3 months pa lang kami. Pero kaluluoy na to siya sa kun sa puti. This kind of verbal abuse should not be ignored. And supposedly, if you are a woman who respects yourself and upholds your dignity, you should not be in that situation further than that very moment na ginasigawan ka. Ang nababasa ko sa kay Derek, though full of frustration sa kay Ellen, hindi alam ko anong pinagawa. But this kind of relationship na supposedly sa honeymoon stage pa lang sila, kaya pila pa lang ni sila, 4 years or something. Napaka-early pa ng kanilang relasyon, parang may mga amuna na nga inaway. And according to her, bago pa lang sila ni Derek, before, mga 9 days pa lang sila officially sila, may nilalandi na si Derek. But, what did you expect, Ellen? From a man who left his fiancé for your pek-pek, correct? Because he thought he found someone better than Andrea. Hindi ba gani nag 1 month sila nga nag-break kuno, pero napakilala na kayo ni Rufa Gutierrez kag mga sino pa to napakilala sa inyo, si Jan Estrada. Bago pa sila kung tutuusin nag-break talaga ni Andrea, nagsalita na lang sila nga wala sang third party churorot, pero wala pa gani di puta, rule of thumb, dapat at least 90 days nga wala ka na sa relationship bago ka naman magkantot sa iba. Anong in-expect mo kay Derek? He cheated on Angelica. He cheated on Sulen, and he cheated on whoever. A man who cheats will always remain this way. Ang tanong lang dyan kung kailan. So kahit ganun nakaganda si Ellen Adarna gets cheated on just like Angelina Jolie and Jennifer Aniston. Ang mga amuni nga klase nga personalidad kay Derek Ramsey, nga grabe man ka strong ang iyang personality. Hindi sa pareho si Dingdong Dantes nga mas tamer siya kaysa kay Marian Rivera. Palabato, palaaway ang ganitong klaseng lalaki. This is the reason why I left my ex. Ang tatay sa mga bata, sa mga anak ko kay Bilat Iloy ang bungang. Though may putay sa tuhod, mataas palagi ang busis, mas marami ang salita. Yeah, you know, men that are loquacious, I refuse to be with them. Dapat, kaya ako ang may putay, kag ako ang may bungang, ang Bilat Iloy mo, total, ako naman ang naggatsupa sa'yo. Ako na lang pasilitain mo, bakit kaya ka sumagot? Yun di puta. Si Brian, pag nag-talk back sa akin, why do you want to talk back? Ako na lang muna pagalitin, mamaya na lang si mawala man to. Ang dapat sa lalaki nga katulad mo nga mga malalaki ang tarugo, hindi nagasalita. Bilaksing Iloy. Ako lang may karapatan, mamaya ka na mag-explain kung hindi na ako galit. Kasi pag galit ko ngayon sa ginawa mong yudiputa ka, tapos magalit-galitan ka rin sa akin, hindi mo ko yung mapaperde. Ginaamo ko na si Brian, pag magsagot si Brian sa akin, ginatakbo ko sa akin, tapos gina-uppercut
almustik si Brian, bilating iloy, nagakwan ko, ginakabita ko sa saliog. Nagaaba ko sa kway, tapos nasa puti, sa tudo-tudo mga malalaki, ang mga singsing ko, kaya si Brian never gasigaw sa akin. Ang ginagawa ni Brian, nagapretend si Brian na siya ay bingi. Gaganon siya, nagpabuang-buang si Daddy Books, yes baby, I'm sorry baby. I'm sorry, wala, yaki ko na sa almost 10 years namin. Wala na si Brian sa akin nagasigaw ng ganon. Nasabihan ko, you're a shit. Nasabihan ko sa mga ganito, bilating iloy. Pag ako, amu-amuhon ko na sa lalaki, kahit ano ping kadilas ang tarugok. Kahit ano kahabang sa tarugok, kagkasarap sa bilating iloy kumain sa putay ko. Pag ginabalan ko yung asyet, ano? Ha? Asyet? Ang bilating iloy mo? Pero kung dinasubsub ko ang tarugo mo, yung diputa ko si Cleopatra. Sa putiyon ko sa'yo. Kahit pag grabe, masulman siya sa putiyon ko talaga siya. Hindi talaga ako magdalawang isip na bubugin ko siya. Why? I do everything for you. And no matter how mad you are, no matter how angry you are, since you are the man of the house, you shouldn't fucking belittle me because I am your queen. Halos ikamatay na mga babae, mabigyan lang kayo ng anak. Sa mga walang anak, sa mga baog dyan na hindi na makapanganak. Kahit ano kayo kabaog, dahil kayo ang naghahain ng pagkain, kayo ang nagaplantsa, kayong nagatupi sa mga medyas ang mga gago, kayo ang mga nagalunok sa kanilang mga turos-turos sa mga bilatsing iloy, huwag nyo silang na i-verbal abuse kayo. Dapat si Ellen nagagali na nainiwanan pag nung tinawag sa'yo, shit, bilatsing iloy ka. Grabe ka. Amo na tuyo di puta nga balerinan, Ellen, sa kanya may matuwan, may mabaliskan, may malahat na lang, tapos sabihin niyo, shit. I feel like he is so frustrated because he wants Ellen to become somebody, he wants yung mapapit niya balang klase kay sa kababay, kay dominante siya. Kaya ayaw ko talaga sa lalaki na dominante, gusto ko ako ang dominante. I always want to have the upper hand. The moment a man has the upper hand, it's done. The moment he has more money than us, the moment he has his own money and he doesn't let us, manage his finances, mga sikabuto na ang mga iyo di puta mag-alalasta. Kaya si Brian niya, 100 pa lang ibigay ko kay Daddy Book siya, bilatsing iloy, grabe ka fiesta na siya. Pinasanay ko ang asawa ko na walang laman ang wallet. May aralan na sa isa mga account niya, pero ako pa rin ang nagatingin. Pero wala na siya freedom nga magastos sa ganito. Tapos, ako ang magpaalam sa kanya, baby, can I get a try? Hindi po ay, bilatsing ba? Ako ang mapaalam, why? Noon, ginabigyan niya ko sa mga kondisyones, mga ganun nga, this is my money, charito, okay? Oh, you want this? Because the dynamics that I practice, I manage everything. I should be the CFO, and I should be the CEO, and I should be the queen, and I should be the empress. If you do not abide with these rules and regulations, then you will lose my putay. And you will lose my mouth na parang blender, at putay ko na parang washing machine. Tapos sigawan! Ay, hindi ko ya! Ay nga, masigaw ko sa'yo, bilatsing iloy ka. Kahit minsan nag-aalala mo pa ng mata mo, mapatay ka na, hindi ka kahulag. Obligado ka sa mga iyo di putang at panggilaan mo ang mga bilatsing iloy ng mga hita. So, wag na wag kayo magpasugot. Wag niyong hayaan na tawagin kayo yung shit. Putang ina, you're a shit. Kanina, dinidilaan mo ang karipunat ko pagkatapos ngayon, ang shit. Kanina lang yung di puta, kaga-amo-amo ka ng bilating iloy mo. Habang dinasubsog ang tarugo mo, tapos ngayon ako, I'm a shit. Ayuta. Never. The moment he starts abusing you verbally, that's it. Pansit. Wala na yan. Tapos ang 9 days to, nga nag-itutay sila ni Ellen to, nag-inalpot pa sa, nag-flirt pa sa mga Tapos sabi ni Ellen, nakita niya lang daw 9 days. At 3 days ago, subong sa kanya, she knew. She just didn't know maybe how to get out of the relationship. That's my guess. Correct? Ano man? Ha? Ay, abaw! Nahiya naman ako sa iyo, dad. Pagkatapos ko man supsupin ang lahat ng mga tamot, ang bilatsing iloy, I'm a shit na ngayon. Tapos sasabihin mo siya, you're just a pretty face, but you're dumb. Really? Why did you marry her? Well, maybe it's good that she is dumb, because if she was not dumb, if she was smart, if she was witty, she wouldn't be with you. A man who doesn't know how to respect women does not deserve to be with a queen. A man who doesn't know how to be patient and to be tenacious and to be somebody who would practice the virtue of patience shouldn't be with a queen. Kung hindi ka man siguro gina-compare sa ni Kwan, gina-compare sa ni Ellen, sa mga ex or whatever, tidak malaki naman talaga ang titi ni John Lloyd i-compare sa you, Derek. Kasi meron kasang may ilan na nga, dalawa ko kaibigan na one night stand mo, maliit daw ang titi mo. Sabi nila, 4 inches ka lang. Na medyo mataba, pero ang titi mo hindi nakakaabot doon sa kaibuturan ng mundo. Hanggang ka lang doon sa middle. So ang babae, kapag gatutan kayo, ganun lang ang sigaw, Derek. Yun ang totoo. Pudul ang imo nga tarugog. Amo lang ni kanong 4 inches lang, sabi ng dalawa kong friends. I don't know. Baka kung hindi man 4, baka mga 5. Di kay John Lloyd nga daan 11. Amo na ang ambal nila kay John Lloyd, malaki daw. I don't know, hindi ko man sila nakantutan. Hindi ko naman natsupa. Pero kung gina-compare ka, duga umul-umul, kasi dila sakit tanggapin mo. Kung maliit ang titi mo, talaga i-compare ka namin mga babae. Kami nga mga babae, masasahol ang bibig namin. Sa mga kapag kami nag-uusap na magkumarihay nga babae, gina-compare namin ang mga tarugo ng aming nakchupa. Grabe pa kami mag-describe kayo. Ay, si Nardo, maliit yun. Daw toothpick lang sa day. Pero bongga to ang na-date ko before one night stand ko to.
Si Ricky, ibilatin iloy. Kalain sang tarugo yung today. Isa, dalawa, tatlo, may sasampalin ka pa. Si Mayor Basti na ex niya, malaki din ang tarugo. Sabi din ng mga marites sa kalye, ang kay Basti daw mga 72 inches. Hello, Mayor Basti! I love you! Gwapo na ba talaga ni Mayor? Ay! Yummy deliciousness! Ako, for example, sa mga in another life. Tapos, invite ko ni Mayor for a Charito Soles. Yes. When? Today? Sure. Kita ko pa, dito ako sa palin! Stop blendering, abusive, correct. Ang putay ni Ellen daw Samsung washing machine. Ang ako niya LG. Akala mo naman kaska naman si Derek, wala doon ang kanyang taruko, doon ruler, do you bow? Hindi ka naman benches pang. Doon ka lang sa eraser, ka lang sa stage. So remember this, you should not let anybody makes you feel inferior. You shouldn't let a man yell at you, insult you, or belittle you. Kapag ginapakumbaba ka sa isa kalalaki, kapag ginadaog-daog sa isa kalalaki, sabi niya ipamukha mo sa kanya, bakit? Malaki ba ang titi mo? Diretsuhin mo siya. Huwag kang mahiya sa kanya. Pag tumigas ang titi mong bilatsing iloy ka, 30 seconds lang. Hindi pa ko nilalabasan ang bilatsing iloy mo sang isa ka-drop sa aking putay ang sapat ka, tapos mag-asta ka sa akin. Para namang kabayo ang titi mo. Quiet! Ganyanin mo siya. Kapag inisulto ang pagkababae mo, sinasabihan ka, maliit ang suso mo, nahiya naman ako sa iyo. Bakit ang titi mo ano? Ay wala, kulabot sa mga TF nyo pala, lulo! Lain ang tapi ko, isan uyo di ang mga TF. Iloy. Abo gani, Ben, dapat no kalubay. No kalubay, tarugo, no opinion. Correct? Kayo bala nung sandali lang. May katanong sa akin, Esther, ikaw ang mamasahe kay Abe. Ikaw ang mamasahe kay Abigail. Akala niyo mura ang pamasahe papunta Canada. Gangasa lang kamo yung pinagusto na kamo sasama ba si Abe? Sasama ba si Apollo? Masama ba sa Canada? Masama sa Japan? Masama sa... Mahal ang ticket! Pag wala ang pamilya sa isa ka-artist, ibig sabihin hindi na kaya sang producer. Makaribilat siyang iloy, doon akala nyo ang pamasahe libre? Saan sasakay si Abe kasi Apollo sa Saranggula? Bilat siyang iloy. Buisit niyo. Akala nila bala yung diputa. Ang lahat na entourage sang isa ka grupo nga banda mahal-mahal. Sa kanila palang patay na kami nga mga producer. Tapos isalot pa ang mga pamilya. Ano ni sa family trip? Ano ni family vacation? Nakasama lang na si Abby at si Apollo doon sa may Japan dahil free ato. Free concert. Wala to sang ticket, may bumili sa buong show. Asawa sang mayaman nga hapon. Bininta, promote ni Odessa sa isa ka production company na binayaran sa isa ka mayaman nga Pilipinang may asawa nga milyonaryo nga hapon. Magtanong sila makasama, sabi nga ano si Bobby Masinger? Hindi sa parte sa banda, I have nothing against her, I love her. Pero kayong mga fans, kayo ang OOA nyo. Hindi nyo naisip paano kikita kami mga producer kung lahat na pamilya paut dun. Halin kay Ninit nga nanay, pakadto kay Abi nga asawa, pati si Apollo. Saan sila sasakay sa pawikan? Kamahal-mahal sa pamasahe pa Canada, sobrang 75,000 each. Ang balikan sa isa kakao, 150,000. Magkano lang ang ticket na binibenta doon sa Canada? Hindi kayo nagkakalculate, kawawa naman ang producer sa Canada. Kapag madami ang madami ang ipapamasayan. Hindi tansan ang kapital. Bilat sing iloy, ano si Abi siya ang suluwisaw? Bakit kailangan niya sumama doon? Isipin nyo bala? Bilat sing iloy, kung sino lang ang membro sa banda, kagang kanilang PA, yun lang ang pwedeng isama. Kung gusto nila nga mag-upod sila ang pamasahe. Na-afford lang na ni Odessa ang papunta sa Japan dahil ang kanilang show doon walang ticket. Hindi nagbet. Pati ang visa, 1,500 Canadian dollars. Ang ticket, 150,000 balikan. Ang mga interview, ang mga biometrics, bilatsing iloy. Makapamangkot ang mga yudiputa, si sana si Ebe. Ikaw gasto. Hatag 300,000 ang balan ko si Odessa sa season niya. Akala nila ba na bilatsing iloy doon mapunta lang sa Taguig? Saan ang concert nila, how? Sa Tawi-Tawi? It's in the other side of the world. It's in North America continent. Kaya ako nag-refuse, di ko na iya personally. Ang pwede lang madala dito, ang members ng banda, kag ang kanilang PA. Ang the rest sa family, pwede naman pumunta, hindi bawal. Pero sa inyo na yun. Kasi saan kami kikita? Pinoy. Mas struggle pa kami sa binta sa mga ticket. Aeroplano, visa, application, tanan. Mabuti sana kung si Abby Solois, okay? Hindi man. Pirmi ka mo yung kakwan, nagreklamo, wala si ganita. Sasama saan kayo nakakita? Palagi nagsumasama ang mga asawa ni Parokya, ni Edgar, at ni Eraserhead sa kanila pag nag-concert. Wala! Nag-sensationalize na si Abby, tinulungan natin kasi inapi-api ni Berto. Pero hindi si ibig sabihin, nga papunta sa Australia, isama, pagpunta sa ganito, isama, no. May mga finances kami mga ginarol. Sobra naman kami inyo makadiman, tapos yung ibaklo nyo,
nakabilong na ticket, balorsyen. Damo sa mga istorya, bilatsing iloy. Kawawa kami nga mga producer, minsan break even lang. Kita nyo ang hungko nga, ang bigaon nga si Pugita. Lahat yung imbitarya kasi gusto niya magkuhan, gusto niya magpadayaw, gusto niya magyabang. Kaya nung kinita ya, bilatsing iloy may balance pa sa gani sa banda, hindi pa nabayaran. Tots yan, correct? Salud sana na. Ikaw mamasahe? Kamangusin nyo, use your heads. Akala nila bilatsing iloy, bila raffle ticket. Magagagaga. Ayaw ko talaga sa mga taong tanga. Sabi nila bilatsing iloy. Easy lang ma-produce, ha? Wala pa kami sa may naibintang na ticket dito sa Dubai. Nagluan na kami 2 million, 2.6. Wala pa may nakabalik sa amin. Ma-start pa lang kami na sa aming game, mga December na. So ngayon, dolor. Ayan. Chiloy. Yung mga gagagaga. Wala pa gani yung diputa. Do akala mo bla do ano di ka importante bilatsing iloy, hindi naman sa integral part. Sa manog concert, you do not fucking think about this. She is the partner of Elias, the mother of his child. That's it. Kung may meron palibre ang ang mga producer, ibig sabihin limpak-limpak ang kinita nila sa sponsors. Early pa lang, nabenta na sold out ng ticket, nakita na nilang kanilang profit, so okay, they could afford. Ganon. Pero hindi na yan kasama sa kontrata do sila. Excuse me. Dito ka makuha sa mga maleta ng mga mint green ng color. Mapajika siya kayo dyan! Si Iloy. Kaganda na sang usapan sa mga initutay kay Ellen Adarna. Isalot gid si Abi nga wala man wala naman dito sa topic si Abi. Isalot gid nila. Ayun buto. Anyway, going back to the shouting and the yelling. Back 1 million tayo kita nga bagdiranay. Ano ang mga ido mga ulyanin? Si Iloy, tayo di pati siya nayaw-yawan ko. Ganon may yung dapat. Gayon kayo magulat sa mga asawa nyo. Para hindi kayo ma-espretek. Ganon ko magulat kay Brian, papauna-una na nadungan mo. Pataas-taas lang naman ang espiritu. Ganon ang example. Kapag bilatsing iloy, gulpi di gulat. Unaan mo, ganun pa, Emily Rose ka. Di ko hindi sa kasakon, bayit sa kagad. Pauna-una lang na. Satanas! Tagugago! Siloy mo. Sapat ka. Lalo-la! Di. So kapag dumating ang panahon na ginasigaw-sigawan kamusang mga gago, tandaan yung sinasabi ni Iloy Bugris, insultuhin nyo ang mga titik. Pag sinabihan ko, you're just a pretty place, but you're dumb, I know. I am dumb to be with you. Bakit ba kasi ako napakasal sa lalaki na ang size ng titi 3? Gayahin mo siya. Napapalo sa tarugo mo, gago. So next topic. Sa lahat dyan ng mga Elias TV Band fans. May ara kagina dito sa sa pag-abot nila sa Cebu, sa Canada. May ara ako sa nakitaan nga Itchosera na fan. Let me remind you guys, the artists that we adore, the artists that we admire, we need to take care of them as well. Let's not be selfish. Sometimes our innocent move, because we're too excited, we take into consideration that we might get into a mishap, that we might get into an accident. You know what I mean? So ito ang example. Sandali. Iting Itchosera nga babae. I do not like you. Ako prangka lang naman ako, di ba? So, hindi naman kita kilala, pero judgy ka kasi minsan judgy talaga tayo, di ba? Inaamin ko naman na judger naman talaga ako. Okay. Sadali. Ito kay Mami Odessa, di kanina eh. Share the live, guys! Sabi ko, kontakin mo sila. Hi! Guys, yan namin sa airport terminal 3. Kami na lang dyan. Para siya si Blandy, oh. Tapos sa kami ni skirt sa putot mansa, nga naka na. Iya lang tanan palak. Okay lang na yan, okay lang na. Kapadayaw-dayaw, pabida-bida, okay lang na. Pero ito hindi ko gusto. Gusto mo pagkita-dayaw? Sira ning paka niyo. Tamaan kakao, eh! Ayan. Ayan si Mami Desa. Ayan o, ginano yung gitsilya. Sunod o gagaw. Duhay! Ubi na si Ilo yung ano ka? Araw-araw ka manimo ya. Dalawa ni sa walang palak-palak ni sa. Sino ni siya? Sino yung pangalan niya? Dalawa walang din buyutan. Yung ganyan si Elias. So, ipulok-pulok. Hoy, piki nga blande. Kung sino ka man, hindi kita kilala. Pero bilatsing Iloy ka naman kakabida sa Jollibee. Wag ganon.
Tandaan nyo rin, kung mahal si Elias, mahalin nyo rin ang asawa niya, may pakiramdam din si Abi. Maka-appreciate kasi niya pinag-iloy sa maglumbet. Daalala mo, kinasa kay Elias, so dumapatay sa. Ang buhok mo, nga chararat, hindi mo pa bilat si Iloy, gin pa relax. Wala ka pa kapakiratin, tapos chararat pa ang butas mo nga mumurahin na nga tagsab $1 store mo binili. Dumapatay ka sa kanya, ay bilat si Iloy, gin na ginakabita niya gin si Elias. Pag nabali na ang liog, kag hindi di sa gani makakonsert sa kung sa Dubai, manda ka. Ikaw suktun ko. Nga gaga ka. Grabe ka mga buka. Gaalala buka sa Elias ito. Tako Elias, katutuan mo ko. Sobra ka pa kay ano? Kay Tapusit. Sa isa ka producer ko sa ano, sa Mindanao. Bilat si Iloy nga every city, sa ano, sa kamak-kamak. Elias! Ah! Dugi na pusis. Sobra-sobra man na yan. Hindi na yan tsakto, guys. Butang man lagyan ng sandignidad ang mga sarili. Grabe, hindi mo purumansa sa Elias, kantutin mo ka! Kantutin mo ka! Ay! Ay! Doon na sa pian, sa dumay sanid. Ginawa man sang isa, kakwan sang kalawasan, yung kalakakas ng mga kalo. Sobra-sobra ka man niya. Alagaan natin ang ating mga idolo. Huwag natin i-push na sila mismo bilang magsabi, oops, boundaries, you know? Gusto mabuti nga si Elias, napaka-timpi. Pero nairita na nasa pagod sila 26-hour flight. Galing sa Pilipinas. Tapos do patsun mo sa, ibilat si Iloy ka kung damo kurma na amo-amo na di kay Elias sa Dubai, ilampusan ko din yung baratiya. Do hinangag. You know, respect boundaries, respect space. Grabe, hindi daw mabuwag sa hambal ni Blondie. Ay, security matters. Kaya din sabihan ko si Mama Odessa, Mami, dapat ang security mo, ayusin mo. Hindi natin alam yung mga obses. Nga pansinong pumatay kay Selena? Nga singer. Di ba ang kaklose niya rin? Di ba fan niya rin? Oh, hindi natin alam yung mga alput ng mga lukarit. Sobra pa ka lukarit ka, Beverly. Tapos dosa ko na lang si Elias ang ISP. Kaya palagi ko sinasabi, safety first. Binatching Iloy, do gagagaga, pulok-pulok ng si Blondie. Hoy, Blondie nga, Chapusit, the second. Okay lang naman yan kasi mahal na mahal mo si Elias. Naintindihan natin yan. Marami tayong nagmamahal sa kanya. Pero wag mo naman siyang patayin. Binatching Iloy, ginastrangilize mo na saya. Grabe ka man umarte. Do akala mo naman binatching Iloy, do ang nakita si Keanu Reeves. Bala, kahit pa si Keanu Reeves, dapat wag ganun. Napakababae mo ito, may asawa na sa. Grabe naman po romansa ang binatching Iloy. Close ka mo ni Elias? Nagsama kayo? Ex ka niya? Sino ka? Makayakap binatching Iloy. Pero 10 years na ni Elias nga barkadahanay. Nga hidlaw-hidlaw, gitsa. Do akala mo nakita sila nung na miss. Sobra-sobra ka man nagbayad. Kumula 2.6 million, day. Hindi sa baka hindi na sa makakanta dito. Grabe ganito mo, ho. Si Iloy, dumugong kami ni Kate. Ay, bilaching Iloy. Share the live. Oh, respeto lang dapat. Okay lang naman na mahag. Ikaw nga simple lang. Hi, Elias, how are you? May masayaw sa may mga ganito. Sa bagay wala mo kuya pakialam kahit magubad ka sa airport. Pero ang ibig kong sabihin, security first. Kag wag naman masyadong ganun. Ginasabagay, wala mo ko pakialam kung puta-puta ka or whatsoever. I don't care. But what matters to me is the safety sa banda. Lalo na si Elias kasi siya ang singer, siya ang star. Pag mabalian gani si Elias, bilaching Iloy isang isa di kabuto. Kag hindi sa kailangan niya magterapi. Kag hindi sa makapunta dito sa Dubai, hanapin talaga kita dyan sa Canada. Oo, dapat may limit, dapat may boundaries. Hanggang ganito lang, hanggang kamay-kamay lang. Do siya lang nga grabe nga pasikat. Magkano bang pininudos mo dyan? Naglapag ka dyan ng pera? Isa ka sa mga producers, magkano? Kasi kung mas mataas ang binigay mo dyan sa Canada, tatayimik ako, malapawan mong 2.6. Dumapatay man yan si Elias, ang timpi, sa kanyang hindi lang na sila nagkasalita, pero naiinis tao din yan. Dapat tayo naman walang tumantsa, bala, sobra-sobra ka man niya. Kung mabalian ang mga banda, wala na tayo banda. Kay blood nyo ko. Oo, akala mo naman closeness na ni Elias, ang bilaching Iloy, ang bisyusa na. Feeling ko wala sa kapaligo, fake. Oo, tapos kay Kuy ko pa ang dumi pa ng buhok mo, day. Katsararap pa sa buhok mo, hindi ka napaligo kasi nga ang lamig-lamig ngayon sa Toronto. Ang buhok mo nagalala tapos nagalabas na ang itim. Ka-anti-dis ang itsura mo sa totoo lang, ha? Sorry lang talaga. Ako naman yung is real talk. Kapag hindi ko kaya ang real talk, I don't care. Ang buhok mo naga-uwil-uwil. Diyos ko. Tapos kasayaw-sayaw sa doon taga-kabaret. Sa malamig ang Canada, nakabutas ka tapos nag-miniskirt ka, singer sa bar. Buta. Dapat ang mga porma sa mga klase kapag ganito ang boots mo, dapat either mahaba ang iyong damit, na may leggings ka, o naka-leggings ka, tapos ganun ang boots mo, tapos naka-trench coat. Katulad kay Mami Odessa, kagaling sa kanyang OOTD, ikaw ang utsura mo, do ages ka. Dumakanta sa yasang luha. Exactly, kahit ano mo pa naka-admire ang isang artist, mag-iwan ka ng dignity sa sarili mo. Ang buhok yung mga daw sawa, hindi ka gwapa, hindi ka naman kagandahan, huwag kang umiityos. Ako ayaw ko talaga mga ganun. So dahil nakita kita, nawarding kita. Capacity. So sa mga VVIP pa lang dyan, ng mga around 200,
Ay, ano ka? Ay, Karen Villardo, thank you so much. I love you. Ito, i-message kita palangga. I-message kita ka, Karen. Ang sinong gusto mag-invest, guys, ang ROI natin is between 100 to 180%. And it could go up until 200% ang ating ROI. Why? Because malalapad po ang mga venue na nahanap ni Paddock. I myself, I invested because I believe in Elias Band. Hindi ako sa kanila mag-invest kung hindi ko nakita kung ano ang kanilang draw sa market. So open pa ang San Francisco, and San Francisco will be dedicated to our one and only VP Inday Sara. Parang exclusive yan. Ang sa lahat na gusto mag-support kay Inday Sara, this concert is going to be for her. And then, ang ating Hawaii, maganda ang Hawaii. Tatlo ang Hawaii. Sa may Honolulu, sa may, hindi ko alam ang iba actually. Pero ang pinaka-recommend sa inyo is the Orlando. Kasi sa Orlando, malaki. Maganda doon ang venue, 3,000 ang capacity. So, ang kikitain sa Orlando, Florida, calling my anak there in Orlando, Florida, mga around $272,000. Ang kapitalan niyan is around 100. So may babalik sa atin na 272. So kung tatlo tayo ang mag-produce, apat tayo mag-produce, malaki-laki na rin, may mga malimpyo, mga $50,000 or $60,000. Hindi na masama. Uy, Diyos, kiss. Mga lola, maskin sa Canada, pa mo, don't overdo your outfit, kaya nagagawa nga cheap. Exactly. Anything that is overrated is chararat, it's not classy. Maskin, hope to be like you, me, grabe ka power. Kasi it's hard to be like you, nag-isa ka, Jude. No, do not dream of being like me. Dream of being you. Walang maganda sa copycat. Be original, be authentic, be raw. Dahil each of us has its own unique individuality. Hindi ako naniniwala sa mga copy-copy, gayahin sa ganito, gayahin sa ganyan. Maganda na ikaw original, be known as somebody na ikaw talaga. Hindi nga kinokopya mo si ganito. Bakit ako sikat? Because I have my own identity. I have my trademarks. I have my trademarks facial expressions. I have my punchlines. I have my trademark dance steps. I have my character. Ano ba lang ang imo, gid ba lang? Kaya kung gagaya ka lang sa somebody, you will be, under the shadow of somebody. Don't be like that. Do not dream of being me. Dream of being you. Just enhance it. Nora High. Ay, wala niyang filter ga. Wala niyang filter. Wala niyang sang iba ng mga Charito Soles. Raw. Sa San Diego ka, o sige, message kita. So yan mga anak, sa America, we still need some investors dahil nga sa alpotology nga is kamiris nga alpot nga na-process na kanilang visa, yun pala ang dahilan kung bakit sila na red flag. Pero now everything is good. We were able to secure a very special letter sa embassy and then supporting documents sa mga visas nila sa Australia, visa sa Japan. Nag-support yan ngayon sa kanilang visa for the States, so everything is good. Everything is polished. Kaya stricto sa Kuwait, mas hindi pwede ka ayod-ayod si Elias, ya. Be proud being yourself. Let me inspire you. Let me motivate you. But do not dream of changing yourself because you like me. I-follow mo lang ang ako nga. Follow my advices. Listen to my advices. Judge these advices and try to apply it to yourself. If it made me a better woman, maybe it will work on you as well. Correct? Malayo kung nagagaya-gaya po tumaya, it doesn't last. Wala sang fake nagasucceed. Dapat original. Yes, me. Yes, already. Nag-live ako ngayon. Roddy Boy Alabada, thank you. Shout out, Kanene in Florida. Hello, Mommy Kanene of Florida. How are you? Ano yun guys, si Kanene in Florida, paki-follow po, is ayan sa mga beautiful ladies na kaibigan namin ni Cindy. Natural beauty, ikaw, tita, love you. Oh yes, natural. Walang halong chemical, charing. Hello, Mami Inday Blondie, isa rin to sa gustong mag-invest din sa kay Elias. So, mga maraming pera niya. Diyos ko, welcome ito ang mga mayayamanin. Ito si Madam Pinay Vlonzi. Ayan, paki-follow sa mga beautiful, successful Filipino women who are now in America. Empowered, di ba? Babab. Mga beautiful. Katulad ko. Correct, guys. Hana, ano balita, Gab? Shout out Pino Blondie. Pino or Pinay me? Pinay Blondie, shout out. Soon to be producer sa Florida, Kanene in Florida. Soon to be producer in Florida, Kanene in Florida. Mami, mag-start na tayo. Kasi marami tayong sa mga dapat i-fix, marami tayong dapat mga ayusin. You know what I mean?
Ako gani, naglagay na ko sa pera, ba't pa kayo nag-aatubili? Ano naman ang ating mga walk-around money kapag mag-prayer meeting na lang tayo? Siyempre kailangan cash. Kasi nga, mag-reschedule ulit sa kanilang mga values and what do you call this? Ang kanilang interview and all. But this is my assurance. We secured a very special letter from a very high-ranking officer in the Philippines, telling the embassy for a special assistance. Kagkadamo na sa supporting documents sa banda. May Japan na sila, may Australia na sila, may Canada, may Hong Kong, more na. So, hindi na siya problem. Pinay Blondie is in the house. Mapabulan mo ko bula tomorrow ng aking hair. Mami Blondie, pachikasyon mo naman ako dami. Makatikim naman ako ng pera from Florida. Correct? So, ganun na nga guys. Shout out from Cavite, Joyce Al. Wag na wag paaapi sa mga lalaki, sa mga asawa, sa mga boyfriend. I-remind sila na kapag tinaasan ka ng boses, tanungin mo bakit. Ano ba kalaki ang iyong tarugo? Ano kalaki ang iyong titi na bakit sinisigawan mo ko ang bilatsing iloy ka? Nga ang size ang titi mo 3. Dapat kung 3 ang titi mo, 3 ka 3 din ka decibel. Whisper with wings. Putang ina mo. Ikaw klaseng babae ka, mukhang pera ka. Hindi mo na ako pinapakantot sa'yo. Hindi mo na ako pinapatsupa. Ganun lang. Kung maliit ang titi, dapat ganun din. Iayon ang pagsigaw according sa size ng titi. Sumigaw ka lang na bongga-bongga kung 7 to 11 inches. 1, 2, 3, may sasampalin ka pa. Pagkain ka! Hindi mo na kasi tsupa! Hindi mo kami pinapakantot! Mga ganun na sigaw, mga 11 inches yun. Yung mga gaganon, wala ang bibig ng asawa mo. Pero, kung ang bibig ng asawa mo, ganito lang ang opening pag sinumpa ka. Huwag kang sumigaw! Bubuksan sa ng boses mo! Tangina ka, ang itsura sa titi mo si Monkey Pwine! Ano sinisigaw-sigaw mo, supot? Ganon. Lumaban. Never let a man verbally abuse you or mentally abuse you or make you feel bad about yourself. Dahil mas marami tayong ikakantsaw sa kanila. Ang liit naman ang suso mo, naiyak naman ako sa'yo. Mabuti nga itong proportion lang ang suso ko sa titi mo para yan, kasya. Alam nga naman ako palaki ng boobs sa titi mo, hindi naman lalaki. Minsan nga si Daddy Books, kung mag-ano sa akin, mag-attitude sa akin, Bay! Mamros ako, excuse me? What? What did you say? Gabato, kuya agad-agad siya, bilatsing iloy ko gapaminit, kuya. Wala ba sabi niyo, hindi mo ko pakibato pa, bilatsing iloy ba? Blablabla! Gaganon ko kagad. Tapos kung magsalita sa akin, ito si Buto. Sabi na, do akala mo ang titik, ito sa kabayo. Uy, Brian, your tarugo is only 8. 8.75. Your tarugo is not 75. 8.75. So do not shout at me like your tarugo is like a horse, huh? Okay? Your tarugo is like this. If your tarugo is like this, then you shout. But if your tarugo is this, shut up. Gapang ilaw-ilaw si Brian, ako gapalang lapsis. You cannot even take my tarugo. You think you can take the tarugo? Of course, elastic ang aking calves. I'm sorry. My calves is like a Chinese garter. Stretches. Ay, gabato, kuya. Excuse me. Tapos putsyong kagamay. Oo, maliit mo. Tapos supot-supot. Ganyanin mo ang asawa mo. Baby carrots. Ako, hindi talaga ako pwede masigawan ni Daddy Bobs. Pagpatasan din sa'yo, bibit sila ba na? Masigawan mo ko, bibit sila ka? Grab ko, wala ko. Ayun, not going to chupa yung tarugo for a month. Hindi ko siya sinusupa 1 month. Kaya gumakawas kasi Daddy Books. Baby, ano ka? Okay, buy me jewelry. Ayan, buy ka agad mga gold. Turn me into Goldilocks. Bago ko na chupain, ay talaga ginasabi ko talaga. Kaya ginagawa ko, pag sinabi ko nga 1 month, wala chupa, wala talaga na chupa. So baby, come on. I'm really sorry. I love you. Ay, wala ko yung pakialam. Love ka niya. Ano pakialam ko sa love money down. Kaya si Daddy Books, mahal na mahal ako kasi hindi niya ko kaya. Bago niya makuha ang aking golden mouth, golden necklace muna. Huh? You want chupa? Oh, your tarugo. Big. Hi, baby. Delicious. Di syempre dumapatay sa. Come on, baby. Tarugo is good, but I need cash. Ay, dapat 10,000. Ay, happy birthday, Mommy Pinay Blondie. All the best to you, Mommy. More blessings and more datong to come. Mommy Pinay Blondie of Florida. Ayaw ko pa umuwi kasi ang laki ng tarugo, madura. Mi Cindy, bumili ka ng KY Jelly. Para na mag-slide lang. Kasi kay Richard naman kasi nakakatakot naman talaga. Ang tarugo naman kasi sa mga itim ng mga lalaki naman sumpa. Sumpa talaga no. Once you go black, you'll never go back. Kaya si Cindy, busog-lusog talaga to sa keps niya. Palagi na lang siya Bloody Mary. ay naku, okay na lang na kaysa naman sa mga Jamaica. Correct. JHE, hi. Corns yan, how are you?
Marcely, hi. Jennifer, hello. Gigi, hi. Tawa lang kayo dyan ng tawa. Hindi naman kayo kapachika sa akin. Shit! Ano ba naman yan? Inday Vilandre, huwag mo akong dalhin sa stars na piki made in China. Ang gusto ko, cash. Okay, natuto na kayo sa akin. Ganun dapat. Daddy is there. Daddy is there. Guys, Daddy is there. This is my Matt Xander, hi. Hi, it's you. I thought it's Dad. Kao na may chorizo, that may pho. Yeah, that is pho. It really tastes good.